Malaya po tayo makaupo. Yan. Kamusta naman yung ika-third day ng Daniel's fasting ninyo? Kayang-kaya ba? Yan. Amen. Well, sinabi naman kasi ni Jesus talaga na meron din talagang evil spirits na hindi daw madaling mapalayas dahil kailangan ng fasting. But this time, hindi natin ginawa yung talagang full na fasting. Ginawa natin yung Daniel's fast. But we believe, wala naman talaga yun dun sa kung paano mo ginawa yung fasting, but yung puso mo, yung desire mo ba talaga is tama ba yun sa harap ng Panginoon? And I believe may ginagawa si Lord sa ating church. Amen ba dyan? Amen. Kaya sa panahon po natin ngayon, kailangan ma-discern natin yung gawa ng kaaway. We need that discernment. Kailangan maging sharp tayo. Kasi pwedeng may pagkilos ang kaaway sa buhay natin, kaya lang hindi natin alam na nadadaya na pala tayo. Alam niyo po, ang isang taong deceive, dahil kulang siya sa knowledge, ganun po ang nangyayari na hindi niya na alam, siya pala ay na-impluwensyahan na, nakokontrol na, at later on, sunod-sunuran na talaga. That is why, ito yung ating naging series for the past few weeks, at pinag-usapan natin yung several spirits or attacks of the enemy sa buhay ng bawat Kristiyano. Napag-usapan natin yung armor threats, yung meron palang threat sa mga sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6 sa armor of God sa ating buhay. At meron din palang threats ng spirit of Jezebel. At di lang pala si Jezebel, di ba? Sino pa? Yung anak niya, sino yun? Si Athaliah. And meron ding threat ng spirit of Phaeton. Hindi natin alam, there are all enemies from all sides of our life. And kung hindi tayo magiging maalam, hindi to malalaman ng mga Christians, madaling madideceive ang kahit na sino sa atin. Alam niyo po, parang katulad lang yan sa practical nating buhay. Ako po, muntikan na talaga akong ma-hack yung Facebook ko dahil nga may hindi ako alam. And ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung di tayo aware, paano ba nandadaya ang kaaway sa buhay natin, paano siya kumikilos sa ating buhay, pwedeng magulat ka na lang na mayroon na palang nakuha, mayroon na palang nanakaw sa buhay mo. Amen dyan? Kaya kailangan nating maging maingat. And we are in the last days, mga kapatid, kaya ang ating topic naman ngayon, ito na yung last but not the least, is the spirit of the Antichrist. Yan. So, nakakatakot ba itsura niya? Diyan sa picture. But, hindi po ganyan yung actual na itsura ng Antichrist. At alam niyo po ba na ang real Antichrist, hindi siya yung kakatakutan mo, kundi actually mabibighani ka sa kanya, mas magugustuhan mo pa nga siya, na isang tao. But sa John, 1 John chapter 4, verse 2 to 3, sinabihan ni John ang mga Christians noong unang panahon kung paano daw nila marirecognize kung ano yung Spirit of God at ano yung Antichrist na ito na spirit, or the spirit that is against God. Una, paano daw natin marirecognize yung Spirit of God? Ang sabi, every spirit that acknowledges that, sabayan niyo po ako sa pagbasa, Jesus Christ has come in the flesh is from God. So, ang sentro na ang spirit ng isang bagay ay galing sa Diyos, ay yung ina-acknowledge nila si Jesus Christ na nagkatawang tao at sinugo ng Panginoong Diyos na buhay. And verse 3, ang sabi po, sabayan natin na basahin ito mga kapatid, 1, 2, 3, go. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming, and even now is already in the world. Now, tignan nyo yun, Nung si Christ umakyat sa langit,
meron na agad na kumikilos na spirit of that Antichrist na kung saan already working nung una pang panahon. So just imagine na hindi lang pala yan sa 25th o 26th century. 20th century na pala tayo, no? O 21st century. Kasi nangyayari na yan nung una pang panahon. Is coming and is now already in the world. Kaya kung makikita natin, itong Antichrist spirit na ito, it is everything that is against Christ. Unuulit ko po, hindi siya literal evil spirit na napapalayas basta-basta at nakakausap na ang pangalan niya Antichrist. Hindi po yun. Hindi yun recorded sa Bible na ganon. Pero makikita natin siya na inihahambing ng mga apostles, particularly ni John, na parang isang attitude or influence. Na kung saan active na talaga siya, kumikilos na siya sa buhay ng mga tao, at ito yung influence na kung saan pwedeng spiritual, pero dinedenay, nire-replace at ino-oppose si Jesus Christ. No? So, ano yung mga opposition kay Jesus Christ sa ating buhay? Ano rin yung mga religion, groups, ideologies na against kay Christ? Dito natin makikita na kapag dinedenay ang identity ni Jesus, ito yung first natin, yan yung nagsisignify na ang isang bagay daw ay anti-Christ or merong anti-Christ influence. Not necessarily sasabihin nila anti-Christ kami, hindi. Kasi nga, ang devil is a liar. No? Pwedeng, hindi naman nila dinedeny fully si Jesus. Pero yung identity niya, yun naman yung dinedenay nila. Noong una pa pong panahon, ito yung nagiging usap-usapan kung sino ba talaga to si Jesus. At sino ba itong si Jesus para sundan natin? Siya ba ay Diyos o siya ay tao lang? Siya ba ay Diyos, kalahating tao? Sino ba talaga si Jesus? Alam niyo po, noong una pang panahon, marami ng mga nag-a-arise na mga tinatawag na Gnostics. Pag sinabing Gnostics, sila yung hindi naniniwala na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Kasi kung nagkatawang tao daw si Jesus Christ, ang katawan ng tao ay makasalanan. So paano yun? Ba't magkakatawang tao ang Diyos? Now, tingnan niyo po ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 22 to 23. Who is the liar? Sino daw yung sinungaling? Ano sabi? It is whoever denies that Jesus is the Christ. So, malinaw yung sinabi ni John, sino man nagde-deny na si Jesus yung tagapagligtas, yun yung sinungaling. Pag merong ibang tagapagligtas, pag may ibang Savior, yun yung meaning ng Christ. Pag tinignan niyo po yun sa Greek strong number niya, 5547, Christos. Meaning, Messiah, tagapagligtas, Savior. Bakit Savior? Sino yung Savior na ito? The one who will save us from death, the one who will save us from the enemy, the one who will save us from the corrupted world. Dahil alam natin, imperfect talaga yung world natin and hindi perfect at maraming pain, maraming mga abnormalities, ika nga, to the original plan of God. Kaya kailangan natin si Christ sa ating buhay. And the one who denies daw na si Jesus yung tagapagligtas at merong sinasabing ibang tagapagligtas, such a person daw is, tingnan niyo po sabi, the Antichrist. So,
Anong ginagawa? Denying the Father and the Son. Kaya dito natin makikita that there are groups na kung saan dinedenay nila na wala namang Father and Son, hindi pwedeng magkaroon ng anak ang Diyos. No? But it's clearly stated sa Bible, and kahit ang mga apostles, ito yung pinaniniwalaan. Our God, or the Trinity, there is only one God, one being. Pero si God, makikita natin siya, malalaman natin siya, makikilala natin siya, we can have a relationship with God at malalaman natin that He is three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Magkakaiba sila, pero hindi sila magkakaibang Diyos. Magkakaiba silang persons, pero hindi sila magkakaibang Diyos. Kasi iisa lang sila. So, can it be that way? Yes, because He is God. Tayo kasi hindi pwedeng ganon. Tayo one being lang at one person. Ako si Jace, ako ay human being. Hindi pwedeng tatlo ako. Kasi isa lang yung utak ko. And ang buhay ko, kung paano ako nakakapag-isip, paano ako gumagalaw, is limited to the physical. That's why the Bible says, God is Spirit. And those who worship Him will worship Him in spirit and truth. So ibig sabihin, hindi nakikita, and it's otherworldly. Si God, kung siya ay God, hindi siya pwedeng malimitahan ng time, space, matter, hindi siya pwedeng malimitahan ng physical limitations. Kasi nga, siya ay God. He should be above, beyond sa mundong ginagalawan natin. Kaya, tingnan niyo ang sabi, no one who denies the Son has the Father. Kung ayaw mo si Jesus, ang gusto mo lang yung tatay, hindi pwede. Whoever acknowledges the Son has the Father also. Kaya may isang kapatiran natin nagtanong sa akin, Pastor, medyo nalilito po kasi ako sa Trinity. Pag po ba nagpe-pray ako, kanino po ako magpe-pray? Kay Jesus ba? Kay Father? Or kay Holy Spirit? Sabi ko, kahit kanino ka mag-pray, gusto mo sa kanilang tatlo eh. Walang selosan dun. Bakit? Because they are God. Kumbaga, He is God. And walang ganun na jealousy. Lahat sila ay three persons na pwede mong lapitan. Pero one in being. Because our God is one. Kaya yan yung mystery sa Bible, pag inyong binasa, na kahit sinasabi sa Book of Deuteronomy na, Behold Israel, the Lord is God, the Lord is one. Para bang buwig ng ubas. Para ring buwig ng saging. Ganyan, no? O piling ng saging, di ba? Hindi ka naman makakabili na isang ang pirasong ubas. And yun yung makikita natin why Christianity is called Christianity dahil talaga sa Trinity. So any religion, any belief na against sa Trinity is actually anti-Christ in nature. Okay? So hindi naman natin sabihin na, ay, anti-Christ yan. Hindi openly, pero kailangan as a Christian, alam mo. Amen? Alam mo. Because you discern, you know, meron kang knowledge na lahat ng bagay na nagde-deny kay Christ na siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao, He is 100% human and 100% God, ay anti-Christ. Naintindihan po natin? Kaya, next slide, ang may spirit or influence ng anti-Christ, sinasabi nilang si Jesus ay teacher lang. Nagtuturo siya sa Bible. Ganon. Magandang example si Jesus. Tama. Magandang tularan. Pero I don't think siya ay Diyos. Ganyan yung sinasabi nila.
siya ay prophet sa mga tao. Yun lang siya. Pero hindi siya Diyos. Nire-reject nila si Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao. Inuulit ko po, Diyos na nagkatawang tao, hindi tao na naging Diyos. Okay? Naintindihan natin? Because some believe na magiging katulad tayo ni Jesus. Kung paano daw si Jesus tao lang, tapos naging Diyos, tayo rin magiging ganun. May ganun pong groups ngayon na yun yung paniniwala nila. Tayo, we believe that man cannot save man. The only one being who can save man is God. Kaya nga tingnan niyo sabi ni John chapter 3 verse 16, pag naintindihan natin yung talaga maigi, nakakaiyak, nakaka-touch, di ba? Bakit? For God so loved the world. Sobrang mahal ng Diyos ang sanlibutan. Di ba? Kaya, isa yan sa dapat nating bigyan ng attention. Gusto ko i-klaro sa inyo kasi alam ko may mga tanong sa isipan ninyo. Ewan ko kung kayo yung ganito nagtatanong sa akin. Bakit po kailangan si God three persons in one being? Di ba? May tanong ba kayong ganon? Anyone? Sige, huwag kayo mahiya. Sige. Bakit si God kailangan three persons in one being? Bakit? Kasi anything na that is good, di ba? Is God, na kung si God, sabi ng New Testament, God is love, di ba? So, pag sinabing God is love, napaka-loving talaga ni Lord. Kung mayroong grabing magmahal, siya yun. Nagets natin? Nagets natin? So, ganito. Kung God is love at iisa lang talagang being at isang person lang si God, okay? Sinong mamahalin niya? Kung tayo yun, yung mamahalin niya, then He won't exist kasi parang tayo naging God. Kasi, hindi siya makakapagmahal kung wala tayo. Nagets niyo yun? Kaya, in the Trinity, makikita natin, the Father loves the Son loves the Father, and meron ding unity sila with the Holy Spirit. Nakita natin yon. That is why, yun yung mystery talaga ng Trinity. Medyo malalim lang po, pero hindi yan yung parang kailangan malaman mo na kaagad and everything para ka maging good Christian. Pero kailangan to dahil marami sa atin po pwedeng kapag hindi mo alam, wala kang knowledge, wala kang power. To suppress yung mga pandarayan ng kaaway. Tignan niyo yung kanina, no? Balikan lang natin. 1 John chapter 2, verse 22 to 23. Tignan niyo po. Who is, the liar. Bakit? Kasi maraming lies around us. Amen? Maraming lies around us. And, next slide, marami rin daw po magkiklaim na si Jesus, sila. Next slide. Maraming magkiklaim na si Jesus daw, sila. Na ngayon ay merong Jerusalem sa Davao, ganyan, no? At marami nagsasabi na sila daw si Jesus Christ sa Russia din. Baka hindi nyo alam, meron din daw appointed son sa Russia. Almost every country may nagkiklaim na sila si Jesus. Kaya, tingnan niyo po, no, yung warning ni Jesus sa Mark chapter 13, verse 5 to 6. Pwede niyo po ba akong sabayan sa pagbasa nito? Verse 5 muna tayo. 1, 2, 3, go. Jesus said to them, "Watch out that no one deceives you. Many will come in my name, claiming, 'I am He,' and He will deceive many." So, makikita natin, na kung saan marami daw mga darating na sasabihin, ako yun, ako si Jesus.
and marami ring madadaya. Bakit? Hindi dahil sa, tawag dito, hindi sila intellectual na tao, pero dahil nga wala silang knowledge. So, ang purpose natin, kaya natin to pinag-uusapan, hindi yung matakot kayo, no? Sa mga spirits, and minsan maparanoid ka na lang, ano ba tong spirit na to, kumikilos sa buhay ko. Hindi yun yung purpose natin. Ang purpose natin is, malaman natin yung mga bagay na kumikilos sa mundo ngayon, sa paligid natin, para mapag-ingat din natin ang ating mga sarili. Kaya, halimbawa may isang tao kayo narinig, or anyone na tumayo sa unahan, sinabi nila na sila daw si Jesus Christ. Tandaan niyo yun. Mark chapter 13 verses 5 to 6. Watch out that no one deceives you. Kahit si pastor pa yan, kahit si leader pa yan, kahit boss mo pa yan, kahit magulang mo pa yan, no one deceives you. Bakit? Kasi po pwedeng anyone can claim na sila si Jesus Christ. And maniwala ka, mapasunod ka. Kaya, sabi rin, 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 to 4. Tingnan niyo po yung sabi. 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 to 4. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, and the man doomed to destruction. Now, makita mo na natin to, na kung saan hindi naman daw talaga mag-a-appear pa si Jesus agad-agad. Kung tinan niyo yung sabi, that day daw will not come until the rebellion occurs. So may mangyayari bago dumating si Jesus na rebellion. The man of lawlessness. Kaya, huwag mong isipin na, okay, andiyan na yung Antichrist, ito na talaga yun. Huwag ka maniniwala doon na nandiyan na si Jesus. Darating na siya sa may date pa, no? Noong nakaraan, kailan yun? September daw, 23 ba yun? Tama ba? Noon, tas na-move daw, October 7 na daw. Tas hindi na naman nangyari, November 10. Tas hindi daw nangyari. Next year na lang daw. Tas ngayon, tahimik na. Because, ito na nyo don't let anyone deceive you in any way. Napakasimple lang naman eh. Hindi mo kailangan sabihin na sa ganitong araw darating si Jesus. Pero merong sign na yun? Tignan niyo sabi, until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed. Simple lang. Pag napakita yung man of lawlessness na yon, doon na. Okay? Kaya, yung man of lawlessness na to, yung Antichrist, next slide, ang gagawin niya, itataas niya yung sarili niya at hindi si Jesus Christ. Kaya nga tinawag na Antichrist kasi against siya kay Christ. Nakuha natin? And what will happen? Verse 4, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worship, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. So dito natin makikita na kaya maraming mga eyes ngayon saan nakatungo? Sa Israel. And kung mapapansin natin din yung culture sa iba't ibang parte ng mundo, kahit din sa Amerika, ang laki ng issue ng Israel ngayon with America. And maraming supporters ng Hamas dahil gusto nilang matanggal yung Israel, and mga Christians naman, nakatingin naman, hindi naman dun sa gera, yung iba nakatingin sa may temple na ba dyan sa Israel. Kasi pag meron ng temple, anytime pwedeng pumunta doon yung Antichrist. Tingnan yung sabi, that he sets himself up in God's temple. Yan.
Another trait or influence ng Antichrist is nire-replace si Christ with substitutes. Pinapalitan si Christ. Okay? Pinapalitan si Christ dun sa position na dapat si Christ yung nandoon. So example, the one who calls the shots sa buhay mo, ibig sabihin siya yung nagsasabi ng, ito yung dapat mong gawin, ito yung moral truth, ito yung mga ganyan. Napalitan na si Christ dun sa bagay na yon. Kaya tignan niyo po, winarningan ni Apostle Paul ang mga Christians sa Colossae. Colossians chapter 2 verse 8. Anong sabi? See to it that no one takes you captive. Naulit ko po, see to it, tingnan mo daw, maigi, na walang sino man makakagapos sa'yo, makakahuli sa'yo. Talagang makukuha ka nila, makakaptivate ka nila. Through, tingnan nyo sabi, through hollow and deceptive philosophy. Parang akala mo meron, maganda sa labas, pero empty pala sa loob, wala kang mapapala. Nakakita na ba kayo ng ganon? Halimbawa, pagkain, akala mo talaga pagkain siya na may laman sa loob, pagkahati mong ganon, wala pala talaga, hollow ang loob. Di ba? Ano yun? Unang kagat, tinapay lahat? Yung ba yun? Now, ano tong hollow and deceptive philosophy daw? Ano tong hollow and deceptive philosophy? Ang sabi, nakadepende daw ito saan? Human tradition. So ano ba yung human tradition na to? Anong base na tong human tradition na ito? Tradition ba to na maka-Diyos? Hindi po. Tradition to ng mga ninuno natin nung una pang panahon tungkol sa mga bagay-bagay, mga dapat nating lapitan para daw swerte, maging gabay natin sa daan. Yan yung mga yung mga tradition. Kumbaga, anting-anting kasama yun eh. Tradition yun eh. Evil eye, tradition pa rin yun eh. Pag tinignan natin, ni-replace si Christ bilang protector ng buhay mo, that's it. Nakuha natin? Dapat si Christ yung magpo-protect. Si Christ dapat yung aasahan mo. Hindi yung lucky charm mo. Hindi yung feng shui mo. Okay? And tino yung sabi, elemental spiritual force of this world. Kaya kung makikita natin, may tinatawag na elemental spiritual force of this world kasi bakit? Ang gods po, nung unang panahon na ito, ay meron talagang mga gods na God ng karagatan, no? May God talaga ng kagubatan sila, may God of storm, may ganyan sila, may God of war. Bakit? May mga elemental spiritual force silang lalapitan, they will offer up sacrifices, and kahit sacrifice ng, the greater the sacrifice daw, yung talagang sasagutin talaga nung God yung answer. Yung prayer mo. Kaya, naka-record yun sa history. Many people would sacrifice, yung firstborn child nila. 2 weeks pa lang, sacrifice na nila. It's recorded in history. Nila Pliny, mga historians. Bakit? Kasi ganito yung ugali ng mga tao nung unang panahon din. Nagre-rely sila sa lesser gods kaysa sa one true God. Kaya dito natin makikita yung substitutes na to. Next slide. Pwedeng religion, pero walang relationship kay Jesus Christ. Religion, pero malayo sa Diyos. Religion na nag-serve lang sa sarili. Nakuha niyo yun?
Alam niyo po, one time, wala naman tayong against sa mga Buddhist. Hindi naman natin sila kaaway, pero wala naman silang ginagawang masama sa atin. Pero dito niyo makikita, magugulat kayo, pag pumunta kayo sa Buddhist temple, well, wag na kayo pumunta, ako na lang. Kasi nag-field trip kami doon world religion na subject namin Tinanong namin, merong doon nagsindi ng insenso. Sabi namin, ma'am, excuse me lang po, Catholic po ba kayo or Christian or Buddhist talaga kayo? Ano po ako, Catholic talaga ako, pero tuwing ganito pong araw, Friday, pumupunta ako dito. So ano ka po, Katoliko or Buddhist? Sabi niya, parehas. Bakit po? Kasi simula nung pumunta ako dito, siniswerte ako lagi sa business ko. So bakit siya nag-Buddhist? Nakita nyo? Self-serving. Kukunin ko yung religion na to, okay lang kahit hindi ko gano'ng kilala si Buddha. Kahit hindi ko alam yung scriptures nila, hindi ko alam yung tinuturo nila, dahil gusto ko yung swerte. Nakuha niyo yun? Para rin ganito. It can be, okay, sama ako sa ganitong group, pero kahit hindi ko alamin yung totally nandoon. Kaya some people, imbis na si Christ yung magpo-provide, imbis sa kay Christ sila lumapit, anong nangyayari? Lumalapit sa ibang bagay. Kaya may spirituality pero walang repentance din or pagbabago ng buhay. And ine-encourage na mas magtiwala sa sarili kaysa kay Jesus Christ. Dapat kay Jesus magtitiwala. Amen? Kaya dito natin makikita, ano yung mga bagay na nagre-replace kay Christ sa iyong buhay. Pwedeng may nag-i-influence ngayon na spirit of the Antichrist sa buhay mo. Para si Christ, hindi siya yung mataas, sarili mo na lang. Para si Christ, hindi mataas, sa religion ka na lang umasa. Sa belief na lang. And number 3, nire-reject nila si God as the absolute truth. Okay? Rejects God as the absolute truth. Ano ba yung tinatawag, pastor, na absolute truth? Pag sinabi pong absolute truth, tumutukoy po ito sa kung saan dapat sundin ng lahat. Dahil ito yung totoo, ito yung standard. Okay? Pag sinabing absolute truth, ito yung dapat paniwalaan ng lahat. Regardless kung ayaw mo paniwalaan. Ang absolute truth, kahit tingin mo hindi tama, mananatili siyang truth pa din. Kaya nga tinawag na absolute truth. Okay? Sabihin nyo nga, absolute truth. And Jesus said, John chapter 14 verse 6 is, I am the way, and ito rin sabi, the truth and the life. By the way, alam niyo po ba ang book of John, sinulat ni John, sabi niya sa last chapter, sinulat niya daw lahat yon para maniwala ang lahat ng mga babasa that Jesus is the Christ, the Son of God. Ang kausap niya primarily ay yung mga tao na hindi naniniwala na si Jesus ang Christ, the Son of God. Hindi naniniwala na si Jesus yung kailangan nila sa kanilang buhay. Hindi naniniwala that Jesus is the absolute truth. Ang book of John written sa Greek, hindi primarily sa Hebrew, no? Ibig sabihin, ang kausap ni John talaga is more on mga Gentiles majority. At pag sinabing truth sa Greek world at that time, Greco-Roman world nung time na yon, alam niyo po, yan yung hinahanap nila lahat. Bakit? Kasi yan yung dapat paniwalaan. Kaya nung sinulat yan ni John that I am the way, the truth, and the life na sinabi ni Jesus, ibig sabihin nun, si Jesus yung dapat sundin mo sa buhay mo. Si Jesus yung dapat paniwalaan mo kaysa sa lahat. Kung may sinasabi yung iba
na against sa sinasabi ni Jesus, disregard mo yun. Nakuha natin. Kaya, ang mga influence ng spirit of Antichrist na ito, or meron silang ganitong spirit sa kanilang buhay, sinasabi nila, next slide, na outdated na yung scriptures at yung Bible. Ay, nung nasulat pa yan 2,000 years ago. Nasulat yan matagal na. Noon yan Baka rin maraming mga contradictions. Well, ayaw kasi pakita yung picture kasi sa linggo ko papakita Pero wag na ngayon Well, pag tinignan natin talaga, ang Bible na isulat siya ng 40, almost 40 plus na mga tao, iba't ibang tao to na nabuhay ng iba't ibang panahon. Ang Bible po, na binabasa natin ngayon, na isulat yan ng 1,500 years. Ng 40 plus na iba't ibang tao na nabuhay. At magugulat kayo, laging may reference yung isang tao sa ganito, meron silang connections sa isa't isa. Dito kayo magugulat, wala namang communication noon na malalayo talaga na pwede makapag-usap and talagang iba't ibang generation. Pero yung Bible na binabasa natin, kakaiba talaga siya. Dahil magugulat kayo, hindi siya talaga nagko-contradict. At mas lalong pinapatibay niya yung sinasabi ng mga nakaraan. Kaya, pag sinasabing outdated na ang scripture or Bible, dito na natin makikita na wala naman kasing iba na source na makapagpakita kung ano bang ginawa ni Jesus para sa iyo at sa akin. May history books, may sinulat yung mga historians nung unang panahon tungkol kay Jesus na hindi naman Christians, pero hindi natin makikita anong purpose ni Jesus, bakit siya nagkatawang tao. Ano bang nangyari nung una pa, bakit ganyan ang mundong ginagalawan natin? Bakit broken ang world natin? Makikita lang natin yun sa Bible. Amen? And ang morality naman, nakasunod sa kanila sa culture at panahon. Sa panahon ngayon, uso na yung sex before marriage, kahit ano pang mga kasalanan yan, hindi na si God yung nasusunod kung ano yung pamantayan niya. Laging, mukhang ito yung mas maganda Bababa natin si Christ, yung sinabi niya, bababa natin si God, halagay natin yung sarili natin. Mga kapatid, one of the most parang nakakalungkot na book sa Bible is actually the book of Judges. Nabasa niyo na ba yun? So sa fasting na to, pwede niyong basahin. Actually, maganda yung book sa unang part. Pagdating ng dulo, nakakalungkot. Bakit? Kalagay kasi doon, inuulit ng ilang beses, ginagawa nila kung anong tama sa paningin nila. Hindi na kung anong tama sa paningin ng Diyos. And it led to ruin. Now, sa panahon din natin ngayon, yung truth, kanya-kanya na lang. My truth, your truth. In short, truth is relative. Sa akin, ito yung totoo Ito yung nafe-feel ko. Base na lang sa emotion natin kung ano yung truth ngayon. Kawawa naman. Pagbigyan na natin. Wala namang ginagawang masama Pero teka, ano ba yung sinabi ni God? Ano ba yung sinabi ni Jesus sa Bible? Kaya, pwede nga na meron kang sarili mong truth, pero hindi mo mababago yung absolute truth na sinasabi ni Jesus.
When He says na mali ang isang bagay, mali yun. Regardless kung ano pa yung nararamdaman mo sa sitwasyon. Nakuha natin? That is why, kung makikita lang natin ang sarili natin na, okay, mali yung ginagawa ko, ano dapat kong gawin? Yun yung dapat na next question eh. Ano yung dapat kong gawin sa buhay ko? Kailangan natin lumapit kay God. Amen? Next slide. Ang spirit of the Antichrist daw din is, it opposes the authority of Scripture. Nilalabanan niya yung karapatan or kapangyarihan ng Scripture. Bakit masasabi na authoritative ang isang bagay? Pag sinabing authoritative, may authority, may right siya. No? So halimbawa ganito, no? Ang isang may authority sa witness sa isang crime ay sino? Yung mga talaga nakakita ng crime. Nakuha natin? So halimbawa may nangyari, may nagsaksakan, may naputukan noong December. Ang reliable na ating matatanong, hindi sa internet. Hindi yung mga naka-lock profile sa Facebook. Okay? Ang dapat tanungin kung sino yung mga nakakita. Okay? Sa Bible, ang mga authors sa Bible, meron talaga silang naging personal relationship with God. May sarili silang experience with God. And some of them, nakasama talaga nila si Jesus, nakausap nila si Jesus, hindi si Jesus isang imaginary friend. Okay? Sila talaga yung mga lumakad nung nahati yung Red Sea. Okay? Sila talaga yung nakakita na ang patay na buhay. Nagigets natin? Kaya masasabi natin na may authority sila sa Scripture at authoritative ang Scripture kasi may karapatan sila magsalita. Nagigets natin? Nagigets natin? And dito natin makikita ngayon ang mga influence na Antichrist spirit. Sinasabi nila, next slide, mali po ako ng spelling, pinipili lang nila kung ano sa Bible yung susundin. Ito yung maganda, yung commandments, teka pastor, commandments 1 to 5, yan. Okay yan. Pero ewan ko sa 6, 7, titignan ko pa rin yung 8, 9, 10. Hindi ganun. Okay? Hindi ganun. Kasi nga, may authority ang Scripture sa buhay ng bawat mananampalataya. And some of them, tinitwist yung Scripture para isiksik yung sarili nilang agenda. Para makakuha, makabenefit sa mga members, makapag-control ng mga tao, gagamitin ang Scripture. Na para bang minsan, sometimes, ang pastor, hindi na dapat tanungin. Hindi naman ino-oppose, gusto lang nila magtanong, gusto lang nila malaman. Para ang pastor, di na dapat questionin, lalo na kung mali ginagawa. Ang gagamitin pa is, touch not the anointed. Wala kang magagawa doon. Kahit meron ng kabit yung pastor, touch not the anointed pa din. Ang sasabihin sa'yo. Kaya, some people, ganun. Kaya may mga malalaman na lang tayo, pastor, dami palang, nagawa na kabulastugan sa church niya. Di ba? Kahit sa Australia o sa ibang mga churches sa Amerika, nalalaman na meron palang third party, nakapamolestya pala ng bata. May mga ganun eh. Kahit church leaders din. Nakapag-take advantage ng kapwa lalaki. Ganyan. Doon natin makikita na pupwede magamit ang Scripture saan? Sa mali. Pero ang Scripture,
kung ating magagamit in a proper way, ang sabi ni Paul kay Timothy, all scripture is God-breathed and is useful daw for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Para maging matuwid ang buhay ng isang tao. So that the servant of God may be, thoroughly equipped for every good work. Para makita na mabuti yung nagiging bunga sa buhay ng tao. 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16, anong sabi? Bear in mind that our Lord's patience means salvation. Just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom God gave him. Tignan niyo po. Si Peter, sinasabi niya sa mga mananampalataya noon, may sulat si Paul sa inyo. Okay? Ang nangyayari, yung sulat ni Paul, tinitwist daw nila. Binabaluktot nila, binabaliktad nila. Next slide. Anong sabi? Verse 16. Sabay-sabay natin ito basahin, no? Baka ngayon nyo lang ito nabasa. 1, 2, 3, go. He writes the same way in all, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to... Okay, doon muna tayo. Tara nyo kahit si Peter umamin na mahirap minsan intindihin si Paul. Peter natuwa. Kaya minsan, kaya si Paul ganito, magsalita. Minsan, mababasa mo pa Galatians chapter 3. Di ba? You foolish Galatians! O, di ba? Pag sa Tagalog yun, Pinoy version, hindi talaga kayo nag-iisip. Di ba? Ba't kaya ganito si Paul magsalita? Sometimes, may mga sinasabi rin siyang mysteries are hard to understand. Ngayon, may mga tao ngayon, ginagamit yung words ni Paul, tapos binabaliktad. Rin yung sabi. Sabay-sabay natin basahin, which ignorant and unstable people distort as they do the other scriptures to their own destruction. Some of them pala, nung una pang panahon, pag nagbabasa ng Bible, iniikot nila yung scripture, yung sinabi ng isang tao, binabaluktot nila para magmukhang masama sa iba. Kaya, tignan nyo halimbawa, kahit ganito na lang Uy, alam mo, sinabi ni pastor sa akin, ganito daw ako, ganyan ako. Parang ganon din Kung nagko-correct si Paul sa Corinth, particularly, baka may nagsasabi sa kanila na, uy, grabe naman si Paul, hindi siya loving, hindi ganito, ganyan. Pero makikita mo, 1 Corinthians chapter 13, dinefine ni Paul kung ano yung love. Pag tinignan mo nga, harsh siya sa mga taga-Corinth, di ba? Pero doon mo makikita na pag yung mga tao, influence sila ng tinatawag na anti-Christ spirit, kung ano yung tama, mamaliin nila. Kung ano yung mali, tinatama nila. And last but not the least, hindi pala ito last but not the least. Sorry. Third to the last. Hates the exclusivity of Christ. Ayaw nila na si Jesus Christ lang yung daan sa kaligtasan. Ang ginagawa nila, ganito, no? Next slide. Okay? Hates the exclusivity of Christ. Paano exclusivity? Nire-reject nila si Jesus bilang tanging daan sa kaligtasan at sa Diyos. Ayaw nila na si Jesus lang yung daan. Baka naman kasi all paths lead to God, pastor. Di natin alam Di kasi natin alam, pastor, syempre, pag namatay ang isang tao, lang namang malalaman mo kung saan siya pumunta, di ba? Paano kung halimbawa, Christian ka, tapos di naman pala ganun. Buddhist pala talaga yung tama, marire-incarnate lang din pala tayo. Actually, pag inisip niyong maigi, mas worse kapag ang Christianity tama. Hindi, real talk.
Kung Buddhist, totoo pala yung sinasabi nila, di ma-reincarnate ka. Mabuhay ka ulit, itama mo na ulit yung sarili mo. Kung sa wala lang din, wala. Di wala, bula ka na lang. Pero kung tama yung Christianity, nakakatakot. Bakit? It's an endless torment. Amen? Kaya, makikita nyo, may mga pluralistic na ganyan na lahat naman ng bawa, iisa na lang daw yung God ng mga religions. Kasi po, 'di ba, sa iba't ibang religion, sa Christianity si Christ, sa Islam si Allah, iisa lang naman sila, 'di ba? They are God. Ganyan. May mga ganun na nagsasabi. Sa Buddhist siguro si Buddha, ganyan, sa Hindu ganyan. Alam niyo po, yung mga nagsasabi ng ganun, actually, ignorant sila sa kung ano ba talaga yung tinuturo ng bawat religion. Kasi ang bawat religion, merong truth claim. Ano yun? Ito yung totoo. Sinasabi ko, ito yung totoo. Statement ko. May iba rin na nagsasabi na ito yung totoo nila. Ito rin yung totoo para sa iba. Magkakaiba ho sila ng tinuturo. Ang Jesus ng Christianity at Jesus ng Muslim magkaiba. Lalo na pag binasa nyo yung Quran nila. Magkaiba. Si Buddha ho ay hindi Diyos sa Buddhism. Actually, sa Buddhist, wala silang Diyos. Kaya hindi pwedeng si Buddha maging si Jesus. At sabi daw nila, si Jesus daw nag-aral daw kasi sa Buddhist temple, kaya wala daw yung first 30 years ng buhay ni Jesus sa Bible. Di ba? Ano yan? Familiar kayo doon sa ganang idea? Yun, natanong namin yan nung field trip namin before. Doon kayo magtataka ngayon, ano? Ba't nga, ano ba talaga? Pero truth claim yun eh. Kung sinasabi ng isa na sila lang, ito yung right, sinasabi ng kabila na sila lang, kailangan talaga mamimili ka eh. Mamimili ka. Paano po ako mamimili, Pastor? Tignan mo talaga maigi. Without bias, and tignan mo, ano ba talaga yung maglilid sa katotohanan. And sometimes, these people na influence ng Antichrist, nililabel nila yung biblical faith na intolerant tsaka dangerous. Anong intolerant? Parang, ayaw naman yan nung mga, tawag dito, yung united, yung ganyan, yung parang ayaw niya ng peace, gusto niya separatist yan sa ibang mga religion. Well, actually, magugulat kayo dahil in the last days, marami ring nagsasabi at nagsasuggest that the spirit of the Antichrist will create a one-world religion. Na hindi kasama si Christ. Kasi lahat ng Christians ipe-persecute. Kaya sabi Acts chapter 4 verse 12. Malinaw. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind which we must be saved. Ang kaligtasan daw ay manggagaling kanino? Wala sa kahit sino man dito. Tanging kay Jesus lang. Sa pangalan niya lang. Pastor, paano po yung mga mahal ko sa buhay na namatay? Kaya nga ito, alam natin, may full trust tayo kay God kung paano siya magja-judge sa mga hindi nakarinig ng gospel, sa mga mahal natin sa buhay na hindi naman talaga nila na natanggap si Jesus sa buhay nila. We have full trust kay God na, hindi, si God yung bahala dyan. Alam niya kung ano yung tama. Alam niya kung anong gagawin. Kasi hindi rin natin alam eh. What if nga, si Jesus pagdating sa langit, biglang makita mo lang, dito ka pala. Wala biyaya ni Lord to Bakit? Nga kay Jesus kasi, kung gusto niya iligtas sa isang tao, iligtas niya. Kung ayaw niya, He is God
He is willing or free to do whatever, whenever. Wala kang utang na loob. Wala siyang parang tayong utang na loob. Dapat si Lord sa akin. Naglingkod ako sa Kanya for 40 years. Tas yung asawa kong ayaw dumalo. Hindi niya pinapasok sa langit. Walang ganun. Wala kang utang na loob kay Lord. Actually, mas marami pa nga utang mo sa Panginoon. Dahil bakit? May kasalanan ka na binayaran niya. Pero dito natin makikita ngayon na yung judgment ni Lord, it's up to Him. Pero kung gusto mo makasure, kay Jesus ka magtiwala. Yun yung sure. Amen? And ano pa sabi? John chapter 14 verse 6 ulit. Tinan yung sabi, Jesus answered, I am, tinan yung sabi, the way, the truth, and the life. And tinan yung sabi, yung next, no one comes to the Father except through me. Anong daan patungo sa Diyos? Si Jesus. Anong daan patungo para magkaroon tayo ng relationship kay God? Si Jesus. Amen? Number 6, ano pa? Nagpe-persecute or nagpe-pressure sa mga totoong believers. Yan yung characteristic or attitude ng Antichrist spirit. Anyone na nakakaranas niyan, pwede, may possibility. Hindi ko sinasabing 100%, no? Pero may possibility na nakakaranas ka ng oppression ng isang tao or someone else na merong Antichrist spirit. Hindi 100% guarantee, inuulit ko. No? Hindi lahat ng, halimbawa, magulang mo, tinapon na yung mga damit mo, diyan ka na matulog sa church. Antichrist na kagad yung nanay mo. Hindi po, Hindi ganon. Pwedeng may influence lang, hindi ko ako sure. Pero pwedeng dahil wala ka kasi talaga lagi sa bahay, baka school at church ka lang. No? Baka kaya ganon. Pero, ito, ang sabi, isa sa characteristic, yung nagpe-persecute or nagpe-pressure daw ng true believers. Ang sabi sa Mark chapter 13, verse 8 to 9, tingnan niyo po, in the last days daw po, sabi ni Jesus, nation will rise against nation. Huwag niyo isipin niya na Pilipinas, laban sa China, hindi po. Pag sinabing nation will rise against nation, it's actually more on dun sa tinatawag na mga grupo ng mga tao. Kingdom against kingdom. Hindi literal na kingdom. Kasi po pwedeng may kingdom of darkness and the kingdom of God. There will be earthquakes in various places and famines. Then sabi ni Jesus, tingnan niyo po, these are the beginning of, tingnan niyo sabi, birth pains. Para daw nanganganak. Parang unti-unti, ganyan. And then, tingnan niyo sabi, verse 9, sabay-sabay natin basahin, you must be on your guard. You will be handed over to the local councils and flogged in the synagogues. On account of me, you will stand before governors and kings as witnesses to them. So talagang merong mga taong magsasadlak sa inyo, may mga taong magpe-persecute sa inyo, may mga taong gustong mahuli kayo, makulong kayo, mamatay kayo, pugutan kayo ng ulo. May mga ganun talaga. Ang persecution and pressures na ito ay ilan sa mga bagay na ito. Mockery, pang-aasar. Ulit ko, hindi lahat na nang-aasar, merong antichrist spirit, pwedeng nantitrip lang talaga sa'yo nung time na yon. Okay? Hindi yung pang-aasar na kahit anong pang-aasar na, uy, taba, ganon. Hindi ganon. Hindi yun. O kaya, uy, pangit mo. Hindi ganon. Okay? Hindi ganon. Uy, pandak. Hindi yun. Hindi yun yung pang-aasar na yun. Kundi pang-aasar na minamak yung pagiging Christian mo, minamak si Christ, no? Yan. Kaya, isa sa mockery yung, nasa na Diyos mo? Alam ko ba may Diyos ka? Ba't parang yung Diyos ko mas malakas sa Diyos mo?
Ayan, makakiri yun. Social pressure, cancellation, intimidation, tsaka silencing the voice. Yan. Yan yung mga persecution and pressure na po pwedeng nararanasan ng isang believer. Last but not the least, ito na po, Antichrist spirit operates deceptively, not obviously. So, unti-unti yan, dahan-dahan, hihikayatin ka niya, mapapalapit ka, hindi obvious. Hindi mo na lang malalaman na, ay, ito na pala yun, deceived pala ako. Bakit? Ang deception ploy or yung ano daw nila ng Antichrist spirit is parang loving naman, tumutulong naman, mabait, progressive, reasonable, parang compassionate naman, intellectual naman, galing niya magsalita. Pero pwedeng may influence na sa buhay mo. Pwedeng may influence na sa buhay mo. Kailangan natin mag-ingat kasi nga kahit meron tayong knowledge, pero di naman natin alam hindi tayo rin careful, hindi rin tayo nakakapag-fast, hindi natin nasisik si God, pwedeng kahit ganon, or may time na kung saan stagnant ka sa spiritual life mo, or pwedeng may struggle ka talaga na matindi in your relationship with God, pwede na makakilos si Satan sa area ng life natin na hindi natin nanonotice. Si Peter, hindi niya na-notice na kumikilos na pala si Satan sa buhay niya. Kaya sinabi ni Jesus, Satan, get behind me. Guro, gulat na gulat si Peter nung time na yun. Na-influensyahan ako ni Satanas. Yung sinabi ko, yung thoughts ko. Next slide. Tingnan niyo po yung sabi sa verse ng 2 Thessalonians chapter 9 to 12. The coming of the lawless one will be in accordance with tingnan niyo sabi, how Satan works. Paano ba kumilos si Satan? He will use all sorts of displays of power. Wow! Ano kaya yung all sorts of display of power? Parang Superman siguro. Di natin alam Baka kaya niyang lumipad. Kaya niyang isang click lang mag-teleport. Diba? Kaya niyang makahinga sa ilalim ng tubig. Ano kaya yun? Hindi ko alam Hindi ko rin alam Pero sabi, all sorts of displays of power. Sabi, sabay-sabay natin basahin, through signs and wonders that serve the lie. Para makapandaya talaga sa'yo. Totoo ba talaga Diyos mo? Kaya ba ng Diyos mo to? Paano kung ginanong ka? Diyos nga, kasi nagagawa niya yun Di ba? Sige nga, sabi siguro ni Jewel, kung ikaw nga si God, ikaw nga yung Diyos, dalhin mo nga ako sa moon, dinala ka sa moon, di ako makahinga, balik mo na ako. Binalik ka rin, ulit. Tingnan mo, may iniwala ka o hindi? Na yun si God. Siguro may iniwala ka kasi nangyari. And pag humiling, nawa po magkaroon kami ng anak, nawa po ganito, maligtas yung anak ko, nawa po ganito. Natupad. Nung lumapit kang ganon. Di ba? Mga kapitbahay mo, kamag-anak mo, nung lumapit sila dun sa Antichrist, may nangyari talaga sa buhay nila. Ikaw ngayon, na-curious ka. Tapos nangyari. Kaya, kailangan natin maging maingat. Because deception, sa panahon nga ngayon di mo na alam kung ano yung totoo Kahit sa reels mo Di ba? Di mo alam, AI pala yan. Hindi, sa totoo lang. Di mo alam yung pinanood mo pala, AI lang pala yun. Merong nakita ko yung niluluto, sawa, cobra ba yun? Piniprito.
Pero yung mga mukha ng tao, di gumagalaw. Akala mo nang una, maraming deceptions. Maraming deceptions. Verse 10, sabay-sabay natin basahin. And all the ways that wickedness deceives who are perishing. They perish because they refuse to love the truth and to be saved. Ayaw nila ng katotohanan ni Jesus. Ayaw nila na maligtas. And nakakalungkot kasi verse 11, sabay-sabay natin basahin, and 12, for this reason, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie, and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness. Kaya magulat kayo ngayon sa mga news all over. May aliens daw, may sila na hinihintay, mga otherworldly beings na makakapag-suggest daw kung paano mabuhay, ano ba yung truth, etc. But what if meron nga? The real talk. What if meron nga? Tapos sinabi na, Christianity, huwag niyong paniwalaan yan. Hindi totoo yan. Walang ganyan. Nakikita mo, lumulutang sila sa taas. Diba? Will you deny kung ano yung sinasabi ni Christ? Will you deny the Bible? Will you deny the faith? Kaya anong response natin bilang mananampalataya? 4 na bagay. Manatili kay Christ. Una. Pangalawa, alamin natin yung tamang doktrina. So kami, magpapaprint kami ng foundational lessons ulit natin. Murder kayo. Magkano na lang yun, ma? Ano nakaraan? Mura na lang, di ba? Oo. Hindi na siya 200 plus Mura na lang. Mamuhay tayo sa pag-ibig tsaka sa katotohanan. Kung meron kayong di napapatawad, patawarin nyo na. No? Meron kayong mga samaan ng loob pa dyan, let go nyo na. Kasi isa sa hindrance din yan di ba? Sa relationship natin kay Lord. And itest mo ang mga spirits. Galing ba talaga kay Lord to? O hindi? So, bago tayo magtapos, isang clarification lang, 5 bagay. Ang spirit of the Antichrist po ay hindi lahat ng false teacher. Okay? Huwag niyo isipin na, may nabasa ako, pastor. Si ganito daw, nag-preach ng ganyan. Antichrist po ba yun? Tapos minsan, paranoid ka na, di mo na alam, false teacher na ba yun? Yun siguro yung Antichrist. O kaya, pag may political figure, si Trump po, may dugong Hudyo. Tapos ngayon, nagko-conquer siya. Ngayon, yung Greenland, kino-conquer niya na. Mukhang siya po ata yung Antichrist. Pag ganon, nakatingin ka tuloy sa mga ganyan na nangyayari, baka ma-deceive ka kasi parang may prior knowledge ka na, may bias ka na. Pero tignan mo muna, maigi. Hindi lahat ng political figure ay Antichrist. Okay? Nagsasabi si Putin daw yung Antichrist. Noon pa nga nakita ko si Duterte daw, Antichrist din. O kaya si Marcos din daw, Antichrist. Tapos meron pa nakita ko, si Netanyahu naman daw, Antichrist din. No, hindi yun. Huwag ganon. No? Huwag tayo ganon mag-isip. And pwedeng hindi yan hindi mo lang gusto isang tao, Antichrist na para sa'yo. Hindi yun ganon. Hindi ito yung mental health struggles at hindi rin ito modern technology. Antichrist daw po yung AI. No? Pwedeng may nagsasabing gano'n, Antichrist daw po. Hindi pa natin alam, okay? But one thing is for sure, kailangan mag-ingat lahat tayo. Amen? Amen? Amen. So, meron tayong konti lang question and answer kung meron lang kayong tanong sa akin sa all throughout ng mga naging discussions natin before, kahit din yung kanina. Meron ba kayong clarifications
Or ano, wala naman. So, naintindihan nyo lahat. Sakto lang. Alam ko medyo too much to intake, no? Huwag nyo isipin na kailangan alam nyo lahat. Pero, isang warning to. At least alam nyo yung mga basics, mga dapat na pag-ingatan sa ating buhay. At saka, important to yung nagfa-fasting tayo talaga ngayon. Amen? So, lahat may purpose eh. Nakita nyo, di ba? Bakit natapat pa, may fasting tayo. Ito yung discussion din natin. May purpose. Lahat ng bagay. Tayo ay manalangin. Lord, salamat dahil ni-remind niyo po kami sa lahat ng mga bagay na ito. Tulungan niyo kami, Panginoon. Maintindihan po namin nawa kung ano yung kalooban ninyo sa aming buhay. Ilayo niyo po kami, Lord, sa mga masamang influences na to, sa aming buhay, sa mga spirits na ito. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. At ilapit niyo po kami lalo sa inyo. Lord, sa panahon na ito, nagde-Daniel's fast ang buong church namin. Dalangin namin, Lord, na maging kaisa kami in the Spirit, in your Spirit, Lord, na kung saan desire kami na mas lalo maging malapit sa iyo, maitama ang aming mga buhay. At Lord, kung meron kang gustong i-correct sa aming mga sariling buhay, Lord, maging willing kami and humble before you. Dalangin namin, Lord, kayo po yung mag-protect sa buhay ng bawat isa na member and leader ng church na ito. Tunay, Lord, wala kami magagawa kung wala yung protection and guidance nyo sa aming buhay. Madali po makakapasok yung kaaway kung magmamatigas kami na parang feeling namin, okay lang kami, walang dapat i-correct sa amin. Lord, sa mga oras na ito, tinatama namin ang aming buhay sa inyo. Na kung saan, kung may nakikita ka na hindi namin nakikita, makonsensya po ang aming mga puso. Bigay nyo sa amin, Lord, yung knowledge na yon. Pa-fill nyo po sa amin. And mula sa araw na to, Lord, anumang gawa ng kaaway ay hindi makapagtatagumpay sa buhay ng bawat isa sa amin. We believe, Lord, na gagamitin nyo ang bawat isa sa amin for the great revival na mangyayari sa aming bansa, na maraming mga tao rin makakakilala sa iyo, makakakilala sa one true God na aming pinaglingkuran. Lord, salamat. Kayo po yung mag-ingat ng mga tinanggap ng aming mga kapatid. And we believe, Lord, all the prayers na inatter din namin kanina, may ginagawa ka na at may kasagutan na, Lord, sa aming mga buhay. Katulad ni Daniel, when he set his heart, Lord, sa kanyang pagpa-fast and prayer, we believe, ganun din, natanggap na namin ang mga bagay na ito. In Jesus' name, amen and amen.